So mga nakaraang mga episode natin, nalaman natin kung ano yung mga kahilingan ng Diyos. Marami na tayong natalakay, may kaugnayan sa bakit pinahintulutan niya ang kasamaan. Ano ang nangyayari kapag namatay, ano ang kaharian ng Diyos. Ngayon, nakita natin na hindi lahat ng reliyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi may mga relihiyon na hindi naman yun ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, hindi kasi pa pwede yung pagsamba natin. Tayo lang yung magdiktak ano lang yung gusto natin. Kasi ito yung convenient sa akin eh. Mas madali ito. Hindi ganyan. Kaya hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang lahat ng relihiyon. Hindi katanggap-tanggap sa Kanya ang lahat ng pagsamba. Pero nakatutuwa, pwede nating sambahin ang Diyos sa paraang tinatanggap niya, no? Sa paraan niya. Bakit natin nalalaman? Sa Santiago 1:17 o 27. Santiago 1:27. Ganito kasi ang sinabi ng Biblia. Ano ba ang sinabi? Ang uri ng pagsamba na malinis at walang dungis sa paningin ng Diyos ng ating Diyos at Ama ay ito. So dito sa panalitang ito, may uri talaga ng pagsamba na malinis at walang dungis sa kanyang paningin. Ibig sabihin, mayroon siyang tinatanggap na pagsamba. Pero ang pagsambang iyon, siya ang nagdidikta sa paningin niya. Hindi sa paningin ng tao kung ano lang yung gusto ng tao. Ngayon, sa pagsamba na malinis at walang dungis sa paningin ng Diyos, saan ba dapat nakabase ang kanilang paniniwala? Ang Juan 17:17 sinabi ni Jesus, ang isang kahilingan, pangunahin ng kahilingan ito. Ang iyong salita ay katotohanan. Anong ibig sabihin ni Jesus? Oo, kailangang ibase sa Biblia ang ating pagsamba. Alam ng ilang relihiyon ang katotohanan ng makikita sa salita ng Diyos, ang Biblia. Pero nakalulungkot, ito ang katotohanan. Pinalitan nila ito ng mga turo at tradisyon ng mga tao. Yan ang nakakalungkot. Alam nila yung pagsamba na gusto ng Diyos, pero pinalitan ito ng mga turo at tradisyon ng tao. Ano ang nadama ng Diyos sa ganong pagpapalit ng pagsamba na gusto niya doon sa mga turo at tradisyon ng tao? Sa Marcos 7:9 ay sinabi niya ang ganito. Marcos 7:9. Sinabi pa niya sa kanila, ang galing ninyong gumawa ng paraan para malusutan ang utos ng Diyos at masunod ang tradisyon ninyo. Si Jesus ang nagsabi niyan. Ang galing daw nilang gumawa ng paraan para malusutan ang utos ng Diyos at masunod ang tradisyon. Pinakita diyan, hindi talaga natutuwa ang Diyos sa mga gumagawa ng paraan para malusutan ang utos ng Diyos. Pero alam natin na masayang masaya ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay nakabase sa Biblia at sinusunod natin ang mga utos niya. Kaya may utos ang Diyos kung paano siya sambahin. Paano ba natin dapat sambahin si Jehovah? Ibig sabihin niya, si Jehovah humihiling ng uri ng pagsamba. Unang-una, syempre, siya lang ang dapat sambahin. Bakit nga ba? Kasi siya yung lumalang. Si Jesus hindi siya dapat sambahin kasi nilalang lang si Jesus. May pasimula siya, sabi niya. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Jesus na mismo nagsabi niya. Sa Apocalypse 4:11, ipinakita ang dahilan kung bakit si Jehovah lang ang dapat sambahin. Sinabi, O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Sa anong dahilan? Dahil nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang.
Kaya ang Diyos ang lumalang. Sa kalooban niya, nalalang ang lahat, kasama na tayo. Kasama na ang lahat ng mga bagay na meron tayo. Kasama na ang lupang ito. Kung mga bagay na kita natin sa paligid, ang Diyos lumalang yan. Kaya dapat bang sambahin ang Diyos? Oo naman, siya lang ang karapat dapat. Kaya ginamit dyan sa 11:4:11. O Jehovah na Diyos namin, ikaw ang karapat dapat sa karawatian, karahatan, pangyarihan. So maliwanag yan na siya lang ang dapat na mamahalin ng tao, sasambahin natin. Siyempre pa, huwag tayong gagamit ng mga idolo, imahin o rebulto sa pagsamba sa Kanya, kasi ang Diyos nga nasa langit. Sabi niya may sinabi siya na yamang siya ay nasa langit, doon siya naka-station. May binanggit siya sa Isaiah 42:8. Yan dahil kung bakit hindi natin dapat gumamit sa ating pagsamba ng idolo, imahin o rebulto. Basahin nga natin Isaiah 42:8. Ganito kasi ang sinasabi: ako si Jehovah, iyan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kalwalatian ko, at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahin ang papuri para sa akin. So maliwanag dito sa sinabi, no? Hindi ibibigay ng Diyos sa kanino man ang kanyang kalwalatian. Hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahin, kaya kahit anong samba-samba nyo, kahit anong pahid-pahid doon sa imahin, ribulto yan, no? Hindi yan Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag. Kaya anong ipinakikita nito? Ipinakikita nito na dapat si Jehovah lang ang dapat na sambahin. Ang Diyos ay Espiritu, sabi ni Jesus sa Juan 4:24. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dapat banal at katanggap-tanggap ang pagsamba natin sa Diyos na Jehovah. Ibig sabihin yan, para maging banal at karapat-dapat tayo o katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Kanya, dapat nasundin natin ang mga utos niya. Halimbawa, tingnan natin yung isang halimbawa. Sinusunod mga nagmamahal kay Jehovah yung mga pamantayan niya sa pag-aasawa. Ano ba pamantayan? Sabi ni Jesus, isa lang ang asawa. At kapag may asawa ka na, huwag ka ng mga lunya o huwag ka ng makiapid sa iba. Kaya yun ang kahilingan ng Diyos, pamantayan sa pag-aasawa at laanan ang pamilya, maglaan ng pangangailangan ng pamilya, ulo ng sambahayan, ulang. Wala silang mga bisyo gaya ng pagsusugal, sigarilyo, paglalasing at iba pa. No, lalo na yung paggamit ng bawal na gamot o droga. No, kaya andyan din ang sobrang pag-inom ng alak. Bawal din yun. Kaya ibig sabihin yan ang banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nakita na natin na kung paano dapat maging katanggap-tanggap at banal ang ating pagsamba. Iisa lang ang asawa at pangangalagaan ang pamilya, paglaanan. Walang bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-aabuso sa droga at sobrang pag-inom ng alak. Bagaman ang pag-inom ng alak ay hindi ipinagbabawal. Nalaman na natin paano maging banal at katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Diyos. Bakit dapat tayong sumamba kay Jehovah kasama ang iba? Kasi mayroong akong na kausap, sabi niya, basta ako, manalangin na lang ako sa Diyos, sasamba na lang ako ng mag-isa. Kahit hindi ako nagsisimba, di ako sumasama sa iba, okay lang yun. Tinanong ko ang dahilan, bakit nga naman? Sinabi kasi nila, nadidismaya sila sa paraan ng pagsamba ngayon sa mga reliyon sa ngayon. Hindi ko naman sila masisi. Bakit dapat tayong sumamba kay Jehovah kasama ng iba? Sa awit 111:1 and 2, may binanggit na pinasulat ng Diyos bilang halimbawa para sa atin. Ano yon? Sabi niya sa awit 111:1 and 2, purihin si Jehovah
o purihin si Jah, purihin ko si Jehovah ng buong puso ko sa pagtitipon ng mga matuwid at sa kongregasyon. Dakila ang mga gawa ni Jehovah, pinag-aaralan iyon ng lahat ng nalulugod sa mga iyon. So napansin niyo yung salitang pagtitipon ng mga matuwid at sa kongregasyon, pinag-aaralan iyon ng lahat ng nalulugod na mga iyon. Oo, ibig sabihin yan, gusto ng Diyos na magtitipon-tipong sama-sama ang mga sumasamba sa Kanya, sumasamba sa Diyos na Jehovah, pupuri sa Kanya, at ganyan din, pinag-aaralan yung mga itinuturo ng Diyos na Jehovah sa kanila. So yun talaga ang pinakalahinan. Purihin ang Diyos kasama ang mga ibang taong nagmamahal sa Diyos na Jehovah. Kaya kung sino may mga taong yun, mahal ba niya si Jehovah? Tanungin mo yung kasama niyo sa inyong pagsamba sa Diyos. Mahal mo ba si Jehovah? Pag sabi niya hindi, maghanap ka ng reliyon na mahal niya si Jehovah. Oo, sa loob ng congregation, pinupuri ang Diyos na Jehovah sa mga awitin. Tingnan natin ang awit 104:33, sapagkat kasama ang pag-awit ng mga papuri sa Diyos sa pagsamba sa Kanya. Awit 104:33, sabi, aawit ako kay Jehovah sa buong buhay ko. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos hanggat nabubuhay ako. Kaya gusto ng Diyos na Jehovah na sa mga pagpupulong may awitin. Pero ang awit niyan, hindi yan rock. Okay, paborito mo lang awitin. Hindi. Awit yan ng papuri sa Diyos. Yan aawit ako ng papuri sa aking Diyos. Kaya inaawit yun ng papuri sa Diyos na Jehovah. At gustong gusto ng Diyos na Jehovah na tayo lumalo sa mga pagpupulong. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Sa mga pagpupulong, naroon siya. Siya ay pumapatnubay. Yung banal na espiritu ng Diyos ay naroon sa mga pagpupulong, ipinibigay niya. Alam din niya na matutulungan tayo na maging masaya magpakailanman. Kapag dumadalaw tayo sa pulong, napapatibay tayo sa isa't isa. Naranasan nyo na ba na kapag kayo dumalaw sa pulong, hindi ka nanghihina, tumitibay ka. Marami kasi natutunan. Pero kapag dumalo ka sa pagsamba sa inyong pagsamba, tapos nanghihina ka kasi narinig mong ang chismisan, sinisiraan, pagkukunwari, pagpapaimbabaw, mahal lang yung taong may yaman, may kaya, hindi ka masaya pag uwi, mag-isip-isip ka na. Kasi sa pagpupulong kung saan andun ang banal na espiritu ng Diyos, magiging masaya ka, napapatibay ka kapag ikaw ay uuwi. So, ngayon, binanggit kanina na hindi tayo sa ating pagsamba, hindi tayo dapat gumamit ng imahen. Nasa Biblia ba yan? Oo. Sa Exodo, Kabanatang 20, talatang 4 hanggang 6, ganito ang sinabi ng Diyos, kahilingan sa pagsamba sa Kanya. Basahin natin, tingnan nyo rin sa sarili nyong Biblia ang tekstong iyan. Exodo 20:4 hanggang 6. Sabi rito, huwag kang gagawa, utos yan, hindi yan optional na gusto mo lang. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o anong anyo na katulad na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig. Yung paggawa pa lang para sambahin, bawal na. Huwag kang yuyukod sa mga iyon o matutuksong maglingkod sa mga iyon. Dahil akong sa Jehovah na inyong Diyos ay Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon. Nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon na mga napupuot sa akin. Pero nagpapakita ng tapat na pag-ibig hanggang sa ika-1,000 henerasyon ng mga umiibig sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ganda, no? Sabi dito, huwag kang gagawa. Paggawa pa lang ng isang imahen, rebulto na gamitin sa pagsamba,
utos na ng Diyos, huwag kang gumawa. Kasi mayroon din naman tayong mga may mga rebulto din naman hindi ginagamit sa pagsamba, gaya ng mannequin na naka-display doon na dahil nagbibenta ng damit, hindi naman na sinasamba yun, no? Pinasusuot lang yung damit. At marami pang mga bagay na hindi ginagamit sa pagsamba. At sabi dito sa 5, huwag kang yuyukod sa mga yon o matutuksong maglingkod o pagyukod. Ang iba sobra pa sa yukod, halik, unas, no, yakap, pasan-pasan. So diyan, ano ang ipinakikita nito? Ipinakikita nito na hindi gusto ng Diyos na gumamit tayo ng rebulto sa pagsamba.